Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng parenting o yung bilang isang magulang kung paano nga magpalaki ng mga anak. So sinasabi natin guys na ang mga anak ay biyaya ng Diyos o ang mga anak ay reward ng Diyos sa atin, di ba? Kasi nga gaya ng sabi natin guys, hindi lahat ng mag-asawa ay nakakaroon ng anak, hindi binibiyayahan. Lalo na nung unang panahon guys, pagka wala kang anak, ang tingin sa iyo ng tao sinumpa ka, di ba? Dahil nga kumbaga, wala kang pakinabang sa lipunan dahil hindi ka nakikreate ng anak. Nung unang panahon yan. Pero nga hindi na ganun masyadong tinitignan yan o hindi na masyadong malit ang tingin ng lipunan. Pero siyempre, kung tatanungin mo, lahat ng mag-asawa ay gusto talaga magkaanak. Dahil nga, biyaya nga sila. At darating yung araw, di ba, sila yung mag-aalaga sa atin. Pagka tumanda na tayo, awa ng Diyos, di ba, pag umabot tayo doon sa age na hindi na natin kaya, yung mga anak natin ang mag-aalaga sa atin. Kung naturuan mo nga ng mabuting asal. So sabi sa mga kawikaan, chapter 2 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. So yun guys, kaya napakalinaw, di ba? Ituro daw natin, o kung mga bang bata pa, tinitrainingan natin sila kung paano sila lumaki ng mabuting tao, ng maayos, especially yung may takot sa Diyos at magiging huwaran din balang araw. So kaya kailangan nating turuan yung mga bata kasi nga lahat tayo guys nung isinilang meron tayong tinatawag na original sin. Yung original sin, alam naman natin na galing kay Eva at Adan. Nung nagkasala sila, lahat ng mga sangkatauhan ng sa panahon natin ito, ng susunod na generation ay may kasalanan na. At siyempre, pag may kasalanan na, ibig sabihin, nature na sa atin, lalo na sa mga bata, yung magkasala. Hanggang sa ngayon may edad na tayo guys, nature natin nung magkasala. Kaya nga dapat, habang lumalaki yung bata, tinuturuan, tinitraining, ng mabubuting asal. Dahil nga pagka hindi mo tinuruan at pinabayaan mo yung anak mo, maraming ganyan guys, basta lang sila nagkakaanak. Di ba? Wala na silang pakialam sa kanilang anak. At may kakilala nga ako guys, di ba? Malapit din sa amin. Basta nag-anak lang sila. Di ba? Tapos hindi na nila pinapansin mga anak nila. Lalo pa, di ba? Kahit hindi na sila mag-aral, okay lang. May mga ganong magulang kahit hindi na matapos yung bata sa pag-aaral dahil sila rin minsan hindi rin nakatapos, wala na silang interes na matapos pa yung mga bata, so napapabayaan sa pagdating sa pag-aaral pa lang yun guys papaano pa sa disiplina, di ba? So kailangan natin disiplinahin ng ating mga bata, mga anak, mga bata, dahil nga baka dumating yung araw pag pinabayaan mo sila guys, iba yung magdidisiplina sa kanila. Sino yung magdidisiplina sa kanila? Halimbawa, yung bata, pinabayaan mo, hindi mo yan tinuruan ng mabuting asal, ng disiplina. Siyempre, lalaki yan ng mapapariwara ang buhay, guys. Mapapariwara ang buhay kasi nga, pinabayaan mo. Kaya, sino ngayon sa kanila ang magtutuwid ng kanilang buhay? O magtitraining o magtuturo? Wala nang iba, guys. Kung halimbawa, naging na pariwara nga, nakagawa ng krimen yung anak mo, sino magtuturo? Yung pulis, di ba? Hulihin siya, tapos ikukulong siya. Yun ang training ground niya para maging mabuting tao. So, minsan yan, napapariwara pa guys, kahit sa kulungan na, di ba? May babalitaan tayo na dahil may kalokohan din sa loob ng kulungan, lalo rin napapariwara. So, napakahirap sa bata na makawala sa ganung sitwasyon. Diba? Kaya naman, pinabayaan mo yung isip niya, napabayaan din, parang minsan tinutupak na, nagkakaproblema sa psychology. Sino yung magtuturo sa kanila? Siyempre, yung mental health.
di ba? Sila yung magtuturo sa anak mo. Kaya napakalaga po na habang bata pa sila, hinuhubog na natin sa magagandang asal. Kasi nga tayo nga mga tao ay ano tayo guys, likas sa atin yung self-center. Gusto natin tayo yung bida, tayo yung inahangahan, di ba? Tayo yung pinupuri, at nagiging makasarili tayo. Sa nature yan, kahit baloktot yan, akala mo tuwid, tinutuloy mo yung mga hindi magagandang gawain. Ganun sa mga bata. Kaya napakalaga po, importante ito, na disiplinahin natin yung mga bata at talagang i-training. Turuan sila ng mabubuting asal para pag lumaki sila, syempre, hindi lang natin sila problema, pati sa lipunan, hindi rin problema. Dahil pag lumaki yan guys ng maayos, lalo pa na pag-aral natin, sinikap natin, di man tayo mayaman, baka malay natin, di ba, darating yung araw, sila yung next leader natin, sila yung magiging presidente, hindi natin alam guys, vice president, senador, congressman, mayor, na magiging leader. At kung lumaki sila na nakakuha ng posisyon later on, asset ng bayan. Hindi na makakatulong sa pamilya mo, may hound ka sa kahirapan, magiging pakipakinabang din sa lipunan o sa ating bayan. Di ba? Yun ang dapat natin gawin guys, na talagang mahalaga ang guidance natin, pag-training natin sa ating mga anak na sana'y lumaki sila ng mabuting tao at may takot sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, lalo na sa problema sa mga anak, at problema rin sa pinansyal, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun, kanyang ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na aming nagagawa araw-araw. Linisin niyo po, Lord, ang aming puso't isipan, gawing mabuting tao. I-bless niyo po ngayon ang kapatid namin, Lord, na dumaranas, Lord, ng matinding kahirapan. At lalo na yung kanyang karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. Tinaningan na sa buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ninyo mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. At yakapin niyo po ng mahigpit para sa kanyang pamilya. Pagalingin niyo po, O Lord. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord. O masisira pala. I-bless niyo po ang kanilang pamilya, Lord. Ilumin niyo po yung mga sugat na nagkasakitan. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang mga pamilya. At ganoon din po, Lord, sa pinansyal na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Pinoproblema po. Pambili ng ulam, pambaho ng mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay, Lord, para sa aming pamilya. At patnubayan niyo, Lord, ang aming mga anak na maging mabuting bata, maging mabuting tao, at may takot sa iyo, mapagmahal sa kapwa. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.